And this will show you kung ano ang nature nitong mga sumusunod sa ating Panginoon. The first disciples, in Matthew chapter 4, verse 18 to 20, sabi dito, "One day as Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, also called Peter, and Andrew, throwing a net into the water. So they fished for a living. Jesus called out to them, 'Come, follow me, and I will show you how to fish for people.' And they left their nets at once and followed him." So, nangingisda lang si Pedro at saka yung kapatid si Andrew. At sabi ng Panginoon sa kanila, "Halika kayo, sumunod kayo sa akin, and I will make you fishers of men." Now, the first disciples of the Lord, kagaya ni Peter and ni Andrew, ni Simon, they first surrendered their livelihood. Ang una nilang ginawa, sinurrender nila yung livelihood nila. Mangingisda sila eh. Tapos bigla sabi ng Diyos, iwanan nyo yan. Sumunod kayo sa akin. So there was something that they surrendered to God. And the first thing that they surrendered at that time, yung pinaka-importante sa kanila. It was their livelihood. At this time, ang mga Israelitas were under the rule of the Romans. And they pay taxes. Nagbabayad sila ng buwis sa mga Romano. Kaya kailangan may kabuhayan ka dito. Kasi saan ka kukuha ng pambayad mo sa mga Romano? Except dun sa yung kabuhayan. So very important sa kanila yung livelihood. Without livelihood, you're dead. Mamamatay ka sa panahon na ito. So it's important na yung lahat ng mga lalaki mayroong pinagkakakitaan. Pero Jesus was requiring them to surrender this thing that is keeping them alive. Si Abraham, God required him to surrender his son. The source of his future. Yung kinabukasan ng lahi ni Abraham, which is very important to him, and the Lord asked him to surrender Abraham. Si Moses, nung tinawag siya ng Panginoon, he occupied high position in the palace in Egypt. Pero sinurrender niya yung kanyang posisyon. Jesus surrendered his own life for you. Si Jesus mismo, isinuko niya yung kanyang sariling buhay para sa iyo. And this is the question for us. Ito ang tanong naman para sa atin. Ikaw kaya, how about us? What do we surrender first? Ikaw kapatid, pag may tawag ang Panginoon sa pagsusuko, anong una mong isinusurrender? And sometimes when we are called to surrender something to God, we surrender our vices freely because it won't hurt us. But rather it benefits us. Sabi, susuko na ako sa Panginoon. Ano isusuko mo? Susuko ko na itong yosi ko. Susuko ko na yung alak. Sino nag-benefit dun? Di ikaw din. Kasi yung katawan mo, it cannot tolerate alcohol, it cannot tolerate cigarettes, It cannot tolerate yung mga maruruming kinakain natin. Who benefits? Di ikaw, kasi magiging ligtas ka. Minsan, yung nung mag-a-attend kami noon, nasa kami ni Annadel yung Catholic Charismatic, kumakanta kami ni Annadel doon, yung Life in the Spirit Seminar, meron dong isang portion na isusurrender mo yung mga masama sa buhay mo. Nakikita mo doon, marami nagsusurrender, Sigarilyo, susurrender. Pero iiwan yung lighter. Just in case may madaanan, takatak dun sa jeep, di ba? Susurrender yung, may mga magsusurrender ng mga drugs, may mga marijuana na naiiwan. Kung ano-ano pa, sinusurrender. So basically, ang sinusurrender nating lahat ay yung mga bisyo that we have. Thinking that yun lang yung nire-require sa atin ng Panginoon. Pag surrender ka ng bisyo, ano yung sinusurrender mo? Di ba yung mga bisyo natin, mga basura ng buhay natin yun?
Will you be offering something to God kung ang dala-dala mo ay puro basura? Yung mga basura ng buhay na yan, pag iniwan mo yan, it is not God who benefits from it. It is you who benefits from it. Ikaw ang nagbe-benepisyo dyan. So aside from just leaving your vices, yung mga bisyo mo, can you consider that really as an offering to God? Binibigay mo sa Panginoon, yun lang pinaka-basura na ng buhay mo eh. At proud ka pa, Lord, eto na yung marijuana ko. Eto na yung yosi ko. Eto na yung alak ko. Sabi siya ni Lord, anong gagawin ko dyan? Magtatayo ba ako ng bar? That's nothing to me. That's not the offering that the Lord requires. Pero tayo, we have this idea, pag sinabi nating offering, you offer something, everything that is bad in your life. Na i-offer natin sa Panginoon. Kaya madalas, pag pinag-usapan natin ng offering, magdo-donate, pag may disaster, anong dinodonate mo? Yung mga pinakaluma mo ng damit. Kaya nung nagkaroon ng mga disaster sa Yolanda at kung ano mga nakakita mo, may mga nakapila, kumukuha ng ayuda, naka-gown yung mali. Naka-costume ng Batman. Yung isa nakadamit ng security guard. Kasi yun ang pinapadala ng mga ayuda. Pipila ka, kukuha ka ng bigas, naka-gown ka para kasi Cinderella. Di ba? Kasi isa lang sapatos mo, naiwan na yung isa. Because people have this idea, mag-donate tayo, kunin natin ito. Mukhang basahan na yung mga damit. Ang bait ko kasi, kukunin ko itong mga basahan ko, bibigay ko doon sa Yolanda. Di ba? Hindi, tuwan-tuwa ka na, pero sa totoo niyan, ikaw ang natuwa, nabawasan yung basura mo doon sa bahay. Pero kung mag-o-offer ka, nakakita ka ng disaster, pupunta ka kaya sa palengke para mamili ka ng mga bagong damit? Ay, pabigyan ko sila ng mga ganito, mga bagong damit ng sapatos. Kawawa naman. Wala na nga makain eh. Tapos mukha pang naka-costume pa ng security guard. Si Batman, nagugutom. Superman, di ba? Walang makain. Di ba? Will you do that? Bibigyan mo ba yung Well, there are some who will do that, but many, pipiliin pa rin na ipamigay yung mga bagay na hindi na ginagamit. Yung wala lang value sa kanila. Sa likod natin, meron pa tayong mga ukay-ukay na mga damit. Pero we made sure na yung mga ukay-ukay natin dyan, hindi naman yung mga mukhang basahan. Di ba? Yung talagang nagagamit mo pa. May value pa na pwede nating ibinenta. Binibenta nga natin kasi ginagamit natin sa ministeryo yung mga damit. At isa nga dyan sa mga masugid natin taga-benta noon ay si Sister Yoli. Kasama nila mamang dito, nagbabantay, nagtitinda niya mga yan para may magagamit yung ating mga ministeryo. But we offer that para sa Panginoon. Yung maayos pa ng mga damit na mapapakinabangan pa. Hindi na yung mukhang basahan. Ito yung iba, magbibigay para isang kembot na lang basahan na di ba? Yung parang yung dito sa kung sando yan, para isang sinulit na lang yung nakakapit. Kakapit pa ako, kaya ko pa to. Diba? Pag nasagi ng dahon kakalas na kaagad. Diba? But this is basically, our idea. Pag pinag-usapan kasi yung offering, ang pinag-uusapan natin dyan lagi, iniisip natin, we begin with the worst that we have. Pag mag-o-offer ka sa Panginoon, lagi mong inumpisan kung ano yung pinaka-worst that you have. Kaya madami pa rin yung pagdating ng offering sa simbahan, di ba, nakaseparate na yung mga tigbe-20 doon sa 50. Para kasi pag nagbukas ng wallet, ay baka 1,000 yung mabunot. Hindi para kay Lord yan. Para sa Vista Mall ito Tsaka para ito sa SM. Para ito kay Henry C. Tsaka kay Manny Villar. Pero hindi ito para kay Lord. Alin dyan yung para kay Lord? Ito yung medyo yung orange. Ang problema natin, na-face out na yung 20. Di ba? Kinabahan ako nung finish out yung 20, akala nyo ba? Baka bumigat yung offering basket natin. Kasi 20 coin na lang ngayon.
Barya na lang ngayon yung, yung 20. But many people are still like that. Ano? Pagdating sa Panginoon, last ang priority. Pag Sunday, sisimba lang ako kapag wala akong labada. Pag wala akong trabaho. Kung wala akong ginagawa. Pupunta ako sa church kapag ako ay binasted ng aking nililigawan. Kapag ako ay broken-hearted at down na down ako. Punta ako sa church. Papakinggan ko yung mga singer. Papakinggan ko si Brother Gary kumanta para lalo ako ma-depress. Diba? Yung, ginagawa mo yung church parang, ginagawa mo tambayan yung church as an alternative. Para sa pag ikaw ay nanghihina na, pag ikaw ay may problema pa, kapag ikaw ay kulang sa mga bagay na kailangan mo sa mundo. Because the church is the last priority. Pupunta ako kay Lord kung, ayun, laging may condition. Pupunta ako kay Lord kung walang ibang mapupuntahan. Di ba? Pero kung may ka-date ako ng Sunday, ay, sorry Lord, may date ako eh. Di ba? Saka na Lord, pag wala na akong date. Saka na Lord, nakapag-schedule ako ng shopping, magsha-shopping ako. Saka na lang ako babalik. Kailan? Pag wala na akong pang-shopping. Hingi uli ako. This is what our idea of offering is. Pero tingnan nyo yung nangyari kay Abraham. Because he obeyed the Lord. Ano yung naging consequence ng pagsunod niya sa Panginoon? The angel of the Lord told Abraham that he will be blessed abundantly. Grabe yung pagpapalang ibinigay sa kanya ng Panginoon because he obeyed the Lord. His descendants, yung mga anak niya, pinadami ng Panginoon beyond the number of the stars in the sky and the sand on the seashore. Yung mga tao ngayon na naririto are descendants of Abraham. Dami ng buhangin daw sa dagat. At saka ng bituin sa langit. Of course, that is an exaggeration. Pero this will give you the magnitude ng pagpapala. Di ba na meron? Imagine mo yon. Yung ang aking pinsan, 4 ang naging asawa. 9 ang naging anak. Nararamihan na kami. Paano pa kung sabihin dami ng buhangin yung anak niya? Abay, siguro sasakalin ko na yung pinsan ko na yun. Antindi mo naman. Diba? But this was God's promise to Abraham. Yung lahi niya ay dadami. Kasama tayo dun ngayon sa mga descendants na yan. His descendants will conquer the cities of their enemies, and through your descendants, all the nations of the earth will be blessed. Sa pamamagitan ng descendants ni Abraham, all of the nations will be blessed. That is the consequence of his obedience. Dahil sumunod siya sa Panginoon. Gusto mo ng pagpapala, pero ayaw mo ng pagsunod. Ang gusto mo lang yung pagpapala. O pwede ba yun? Although tayo ay iniligtas ng Panginoon, kanina, earlier sa burol ni Sister Yoli, pinag-uusapan natin dyan yung blessings ng Panginoon, yung pagpapala, yung biyaya, yung kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa atin bilang isang regalo, libre. We are saved by His grace through faith. Tama. Iniligtas tayo ng Panginoon. Hindi dahil sa tayo'y mabuti, hindi dahil sa ating sariling gawa. Hindi yung kabaitan ninyo na sinasabi ninyo na meron kayo, ang dahilan kaya kayo ililigtas ng Diyos. Sa totoo, wala sa ating mabait. Because God Himself declared that everyone has fallen short of the measure of the glory of God. Lahat tayo, palpak. No one is holy, sabi ng Diyos. Walang kahit isa sa atin ang banal. Wala sa atin kahit na isa ang hindi nagkasala. Lahat tayo may kasalanan. And therefore, we are doomed
Wala tayong pag-asa sa kaligtasan. Disqualified tayo sa langit, mga kapatid. But because of what Jesus has done on the cross, dahil namatay siya sa krus ng Kalbaryo, and the Bible says that Jesus, He who has no sin, became sin for all of us. Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan para sa atin. Ang ibig sabihin nun, siya ang nagbayad ng kasalanan mo. Siya ay pinarusahan na para bang ang buhay mo, siya ang gumawa. Siya ang namuhay. That's why He paid for it all. Lahat ng kasalanan natin. Pero ibig sabihin ba nun, wala ka nang gagawin? No. Because the Bible also declares in Ephesians chapter 2, sabi niya doon, na tayo ay ginawa sa wangis ng Panginoon upang gumawa ng mga mabubuting bagay na inihanda na para sa atin. Therefore, yung pagtanggap natin sa Panginoon, may consequence. May gagawin tayo sa Kanya. And yung gagawin natin na yun, inireserve ng Panginoon para sa iyo. Inihanda na ng Diyos yan, kapatid. The moment that you accepted the Lord Jesus Christ, may plano siya sa iyo. Alam mo ba yun? May plano na siya sa iyo. Katatanggap mo pa lang sa Panginoon, may plano na sa iyo. Si Sister Yoli, when she accepted the Lord Jesus Christ, may plano ang Diyos. Hindi lang natin alam noon kung paano ito magaganap, kailan ito magaganap, pero kanina nasaksihan natin, naganap. Amen? Right before our very eyes, ipinakita ng Diyos yung plano niya para kay Sister Yoli. Yung mission ni Sister Yoli. Mahina si Sister Yoli. Mahiyain. Hindi niya kayang ipagpilitan yung sarili niya sa kanyang mga anak, sa mga mahal niya sa buhay, sa kanyang mga kapitbahay. May mga tao naman talagang ganon, yung mahiyain ka. Yung nature mo na yun eh. No, kahit ikaw ay puspusin pa ng biyaya ng Panginoon, magkakaroon ka ng courage, but your skill will be limited. Ganon si Sister Yoli. Ito siya, bilang babae, bilang nanay, talagang malumanay siya magsalita. Hindi niya makikipag-argumento, hindi niya makikipagtalo. Papakita niya lang sa iyo. And kanina, pinakita niya sa mga anak niya. Sabi niya, ayaw niyo magsisama sa akin, ha? Sige nga, hindi ako hihinga. Pag namatay ako, sasama kayong lahat. Di napuwersa nga silang lahat. Nagsisama silang lahat dito. Hindi nila alam yung request ni Sister Yoli, may plano. Bago pa namatay si Sister Yoli, alam niya na yung plano ng Diyos. She obeyed. Sabi ng Diyos, Sister Yoli, papatayin muna kita, ha? Tapos dali mo yung mga anak mo sa church. Yes, boss. Alam ni Sister Yoli, mamamatay na siya. Alam ni Sister Yoli yun. Pero tinanggap niya yung trabaho na gamitin yung kanyang kamatayan para dalhin yung mga tao dito sa church, yung kanyang mga anak. I mean, kung ikaw yun, di ba sabi ng Diyos sa'yo, okay, gagawin mo yung mission mo ha, pero mamamatay ka muna. Baka pwede namang extend mo pa ng konti. Makukumbinsi ko pa yan. Kaya ko yan. Hindi, pwede na, okay na, mamamatay ka na lang. Hindi pa, ikaw naman Lord, palabiro ka masyado, di ba? Makikipagtalo ka pa kay Lord eh. But si Sister Yoli accepted it. Okay, Lord. The same way that Abraham accepted. Sabi ni Abraham, okay, Lord. Offer mo si Isaac sa akin. Yes, boss. Mahal na mahal niya si Isaac. Pero mas mahal na mahal niya ang Panginoon. At kung anong sinabi ng Diyos, gagawin niya. At dito, kinabiliban siya ng Panginoon. At yung bilib ng Panginoon sa kanya, itong naging pangako sa kanya. I will bless you abundantly. Sobra-sobra. Siksik, liglig, umaapaw, lahat ng gusto mo, yung lahi mo, dadami. At yung mundo will be blessed through your descendants. Ganong katindi yung pagpapala. Patay na si Abraham matagal ng panahon. But the promise of God continues through him.
Ganon din nangyari kay Sister Yoli. Ganon din nangyari sa pinsan namin. Naipon uli kaming magpipinsan. Yung mga anak namin, nagkita-kita. And those who have forgotten about God were reminded about the Lord. Tayo kaya, mga kapatid, what do you think is the most important thing that you have offered, that you have surrendered to the Lord? Bilangin natin yung mga bagay na ginawa natin. Yung mga bagay na ating naiisip na, uy, na-offer ko na to sa Panginoon. Uy, na-surrender ko na to sa Panginoon. Think about it. Isipin ninyong mabuti. Ano kaya sa buhay ninyo ngayon ang napakahalagang bagay na sa pakiramdam ninyo malapit-lapit ito sa wangis ng pag-aalay ni Abraham sa ating Panginoon? Search your heart today. Saliksikin nyo yung puso nyo ngayon. Hanapin nyo. And tell God, Lord, I think this is what I have offered. Ito ang naialay ko na sa iyo. Think about it first. I want you to bow down your heads now. Yumuko muna tayo. Let's spend a little time. Spend about a minute. At isipin nating mabuti. Ano nga ba yung naialay ko sa ating Panginoon? Lord, what have I given you? Saliksikin niyo yung puso niyo ngayon. And see kung may naialay tayo kagaya ng pag-aalay ni Abraham. Alam niyo mga kapatid, alam ko nahihirapan kayo. You're going through, dinadaanan niyo, binabalikan niyo itong mga pahina ng buhay ninyo. At wala kayong makita. Because what God is waiting for na alay mo ay wala dyan sa mga bagay na meron ka. Just listen to the voice of God today. Pakinggan mo yung tinig ng Panginoon ngayon na kinakausap ka. At sinasabi niya sa iyo, kagaya ng utos niya kay Abraham, kung anong kailangan niya sa iyo. Listen. Just listen.
hindi ako naparito para kunin sa'yo ang mga material na bagay na meron ka. Hindi ko kailangan ito. Hindi ko kailangan ng oras. Akin ang oras ng lahat ng mundo, ng sangkatauhan, ng sangkalikasan. Hindi ko kailangan ng panahon. Akin ang panahon. Wala ka nang maidadagdag sa oras na meron ako. Ang kailangan ko ay ikaw. Ang iyong pananampalataya. Ang nais ko ay ikaw at ang iyong paniniwala. Hindi ko kailangang isuko mo sa akin ang iyong mga bisyo. Ang kailangan ko ay isuko mo sa akin ang buhay mo. Alam ko nahihirapan ka. Alam ko pagod ka na. Alam ko madami kang problema. Alam ko marami kang takot sa puso mo. Alam ko nag-aalala ka para sa bukas. Hindi mo alam kung anong susunod. Alam ko nag-aalala ka para sa iyong kalusugan. Nag-aalala ka para sa iyong mahal sa buhay. Nag-aalala ka para sa iyong mga anak. Paano na ang bukas? Pero ang nais ko sa iyo, isuko mo ang lahat sa akin. Kasama ang lahat ng iyong alalahanin. Lahat ng iyong problema. Ang lahat ng iyong kahinaan. Gawin mo kung tanging pag-asa. Gawin mo kung tanging kanlungan. Sa akin ka magtatag. Sa akin ka magkumplit. Pagpagod na pagod ka na, sa akin ka magpahinga. Pag tinalikuran ka na ng mundo, ako ang hanapin. Kasi kahit kailan, hindi kita iiwanan. Mahal na mahal kita. Namatay ako para sa iyo. Para sa lahat ng kasalanan. Dahil ang gusto mo, maging ligtas ka. Tapunan mo lang ako ng pansin. Tingnan mo lang ako. Kahit paminsan-minsan. Masulyapan mo man lang ang katapatan ko sa iyo. Makita mo kung paano kita minahal. Kasi ang nais ko, mahalin mo rin ang kapwa mo. Ang iyong mga anak, ang iyong asawa, ang iyong magulang, ang iyong mga kaibigan. Kagaya ng naging pagmamahal ko sa iyo. I do not require you to surrender the bad things in your life alone. Hindi ko ninanais na isuko mo lang ang lahat ng masama sa buhay mo. Ang nais ko, ibigay mo sa akin
the best that you have. I want your life. I want your full surrender. I want your faith. And I want you to understand, mahal na mahal kita. At kailanman, hindi kita iiwan. Hindi kita iiwan. Oh, yes, Lord. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for speaking to our hearts. Hindi kami perpekto, Panginoon. We are full of faults. Punong-puno kami ng kamalian, O Diyos. Punong-puno kami ng kasalanan. Puro kapalpakan ang aming buhay, Panginoon. But here we are. We're giving you everything that we have. The best that we have, with all our faults, with all our virtues, with all our skills, with all our talents, Lord. And we tell you, Lord, gamitin mo ito, Panginoon. Make us fishers of men. Gawin mo, Panginoon, ang dakilang misyon na ito. At gamitin mo kami para dito. And all this, Lord, we ask in the mighty name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen!